Hey mga padi, welcome to Mab Auto kung bago ka lang dito. And welcome back mga padi ko. We have another car to review. It's the 2023 Suzuki Dzire AGS. Ano nga bang gagawin natin dito? Susuriin ko ang design. Flat. Parang tinagalang. Check natin ang interior at titingnan natin ang mga creature comforts and features. Kung meron man, holy moly. Na-drive natin yung mga padi. Yeah! The 2023 Suzuki Dzire AGS. Here we go. Simulan natin sa design mga padi. I always start with the design. I like the design of this one. It looks smart. Wala masyadong kanto. Ganun yung mga trip kong auto mga padi. And it looks like Swift. Oo, Suzuki Swift. Pero ito, cute din no? Kita na ko dito, isa to sa mga crush kong auto. Sharp looking headlights, chrome around the grill. Gusto ko yung grill nito mga buddy. Parang nakangiti. Tapos may chromey bits ka rin dyan around the fog lamps. Walang kanto. Ganda, di ba? Gandang-ganda ako sa mga ganyan. Ako yun ewan ko sa inyo. On the side, wala rin masyadong kanto. May guhit, pero hindi siya ganun katalim. Nakikita nyo mga buddy. And pag tinitignan ko to mga buddy, it reminds me of BMW M2. Oo, kasi ang liit ng puwet. Kaya gusto ko rin tong kotse na to. Dito sa likod, very simple. Simple taillight. No LEDs. But merong mahabang chrome na yan. Yung chrome na yan, napakahabang chrome. I hate that. Ayoko niyang chrome na yan. Pagkahaba-haba. But anyway, wala naman masyadong dapat pag-usapan dito. Kung titingnan nyo dito sa gilid, it's just flat. Parang tinagalang. But I like it. Kakaiba siya, hindi gaya nung iba. Anyway, habang nandito tayo sa gilid mga buddy, ground clearance is 145mm, which is quite a lot for a subcompact sedan. Taas na yun, 145mm. Rims are R15, pero itong goma na to, I think napalitan na to. Apollo, I'm not sure, pero on the clock, it's 55,000. Grabe, gamit na gamit tong auto na to. Anyway, wala kang turn signal lights dito because nandito may side mirrors mo. Actually, hindi ko alam kung GL ba to or GL Plus or GA. GA yata yung base model, MT. Ito, siguro GL. I'm not sure. Paki-correct na lang ako mga padi. At silipin naman natin yung interior. Anyway mga padi, ito ang susi mo. I believe this has immobilizer. Pag gumamit ka ng ibang susi, may chip to. Lock, unlock. That's it. Unlock. Ganun lang. Basic na basic. At sa loob, this is the interior of the Suzuki Dzire mga padi. Expected na yan. Full of scratchy, hard plastic. Pero meron kang soft touch dito. May balot na kulot. Yan. At least meron, di ba? Ito naman, dashboard mo. Looks modern design. Meron kang silver trimming dyan to break the black. Puro kasi black. Pati yung center aircon vents mo, meron ding silver trim. But on both side, wala. But at least meron dito just to break the black. Steering wheel mo, padi, is made of PUP. Polyurethane plastic, but it looks sporty. Tri-spoke, flat bottom. Yeah! Meron ka rin mga controls dito mga padi for your multimedia. Kung multimedia device nga yan, kung volume control, modes, pag pinindot mo, yan, mode, ganyan, mode, diba? May Android Auto, may Apple CarPlay. Ito yung lumang multimedia head unit ng Suzuki mga padi. Tagal ko na nakita to. Yung graphics mabagal. But anyhow, meron kang controls dito. Pag nasa radio ka, pwede mong ilipat yung channel mo dyan. Yan, diba? Lumilipat siya doon. Meron ka rin controls dito, yan. For your telephone, Bluetooth, answer call, drop call. Yun lang meron sa steering wheel mo mga padi. Gauge cluster mo naman, looks like G-Shock. Yung dial niya mukhang G-Shock. Yung parang silver na makukulay. But anyhow, I like it. Sporty looking, at least sa paningin ko mga padi. Meron kang LCD sa gitna, it displays your basics. Meron kang fuel gauge, nandiyan yung sa may transmission mo, neutral. Nasa neutral tayo ngayon. But yan, meron kang trip A, trip B, your odo. Dito naman sa kabilang button, pag pinindot mo to mga padi, dyan lalabas yung average fuel consumption, range, kilometers per liter. Yun lang ang meron mga padi.
Anyway, dito sa radyo natin, I don't know kung gaano kalaki. Maliit eh. Meron dito is navigation. Kailangan mo ng insert card daw. You don't need that kung meron ka naman cellphone na Android or Apple, di ba? Pwede mo namang i-connect. Yan, oh, Apple CarPlay, Android Auto. Dito naman sa baba ng infotainment system mo, mga buddy, your climate control is very basic. Knobs lang siya, hindi siya digital. Yan, diikot. Lahat diikot. Temperature, diikot. Fan speed, diikot. Ikot lahat yan, mga buddy. And sa baba, meron ka pa ring 12 volt socket. I hope you can see. Ayan, 12 volt socket, USB and auxiliary port. Yan. And syempre, small pocket there. Yan, lagyan na ng mga kung ano-ano. Gaya ng auto na to. May mga basura. Square cup holder. Napakaliit. Tingnan natin kung lulusot dyan yung kikasya, mga buddy. Di kasya. But dito sa door cards mo, kasya yung bottle water ko. May kalakihan to, mga buddy. And pocket here for practicality. And yung mga buttons mo dyan, lock windows, door locks, saka syempre yung ano mo, yung power side mirrors. Foldable din yan. Yan, power folding. Dito, traction control off button, saka parking sensor button, mga buddy. Silipin naman natin yung glove box kung gaano kalaki. Holy moly. Napakaliit. Tingnan natin kung lulusot yung bulaklak ng aking papa. Kasya. Yun nga lang, di mo maisasara. It's good for, manual. Wet wipes dito. Gadget. Diba? Going here sa gitna, nandito yung shifter natin, which is the shifter for AGS. Yan, kung nakikita nyo, drive, then manual. Manual mode. Yan. Plus, very good Suzuki dahil ang plus nyo ay nasa baba. Ang minus ay nasa taas. I-explain ko ulit mamaya. Here, Hoonigan handbrake, which is approved. Kay Mab Auto yan. Meron ka na naman 12 volt socket dito. Sa likod. Yan, 12 volt socket and small pocket. And meron kang aircon vents dito sa likod, mga buddy. I think this is the smallest aircon vents na nakita ko. Dahil yan, dalawa na yan. Hiwalay, smallest aircon vents sa kotse na nakita ko. Napansin ko lang dito, mga buddy, saka sa ibang mga Suzuki, ang flimsy ng ng ganito. Ito, tingnan nyo to, ha. Nagagalawan. Pati yung sa Suzuki Espresso, nagagalaw ko yung ganito. Nagagalawan. But anyway, the seats are pretty nice kasi ang taba ng bolstering, mga buddy. And I like the sitting position. And speaking of sitting position, meron siyang height adjusting, diba? For a relatively cheap down na kotse, meron siyang seat height adjustment, syempre sliding, saka lean back, lean forward ng sandalan, which is, makikita mo naman, which is common naman yan sa lahat ng auto, but not the seat height adjustment, mga buddy. Anyway, kung ako magdadrive, hanapin natin ang ating driving position. Yan ang aking driving position. By the way, steering wheel is tilt. Yan, but not telescopic. Tilting lang. So, yan ang aking driving position. Check naman natin kung ano meron sa likod, mga buddy. Alright, here at the back, pagpasensyahan nyo na yung balot na yan dahil this is the worst seat cover na nakita ko, mga buddy. Dito sa sidings ng sa likod, medyo tinipid na yan, mga buddy, dahil wala na yung soft touch na cloth. Puro hard plastic na. But meron ka pa ring bottle holder, a very small pocket. Yan ang spacing niya. Pag ako nagdadrive, mga buddy, maluwag naman. I can still stretch my foot. Kahit sinagad ko na ng babayan. T4 test, medyo may pero hindi naman ganun kahirap, mga buddy. May aircon vents dito. Ito na yata ang pinakamaliit na aircon vents na nakita ko. Yan, at least meron, diba? Pero kung nakasagad ang upuan, let's see, it's tight. Ayusin natin to, yung mga tao. Yan ang position niya. Maliit na lang, mga buddy, but I can still stretch my foot underneath. Thigh support is good. Ayan, as you can see, kasi almost 90 degree ang upo ko. Hindi yung gaya ng iba na nakaangat na ganyan. Nakakangawit yung ganun. Ito, nakababa. At least, very comfortable here. Shoulder line, medyo mataas. I'm 5'6", 5'5". Shoulder line niya is, yan yung level. So, medyo mataas, pero it's fine. Head clearance dito sa likod, mga buddy, hindi nyo makikita, pero ito, sinusukat ko na. Yan ang head clearance from my head papunta dun sa ceiling.
Ganyan lang kalaki. 6 foot. Medyo may kalalagyan ka na dito kung 6 foot tall ka. Meron siyang armrest. Ayan, oh. Hindi ko na maalis kasi merong seat cover. I hope it has cup holder, no? Hindi ko sure, but ayun nga, di natin makita dahil may seat cover. Anyway, silipin naman natin yung trunk space at kung anong meron dun sa likod, mga padi. To open the trunk, mga padi, yan. Andito yung opener mo. Wala kasing popper dun sa remote ng susi, mga padi. Anyhow, mga padi, trunk is bare bone. Ayan. Parang yung isang na-review ko rin. Kita bituka, kita yung mga matatalim na parts ng trunk lead. Anyhow, this is a 378 liter capacity. Yan, yung luwag na yan, 378 lang. But malaki na yun. Kasi maliit ang puwet nito, mga padi. Silipin natin kung ano meron dito. Wala. Space dito sa ilalim. Donut tire. Yes, donut tire. Diyan yung jack mo. Tools. Manual. Nilagay yun dito. Bakit nandiyan yan? Anyway, this is one of the worst car rental na narentahan ko, mga padi, dahil ang dumi. Sobrang dumi nito kanina. Nilinis ko pa. Binacuum ko pa. May mga langgam, may mga french fries. Dumi. Hindi ko na binidyohan dahil nauubos lang ang oras ko. But anyway, that's 378 liters nga. Let's go to the engine naman, mga padi. Silipin natin kung anong makina meron to. To pop the hood, mga padi. Eto, hilain mo lang yan. Yun na, okay na. Teleport! And under the hood, medyo may kabigatan ng hood mo, ha. Ito yung 1.2 liter K12M. Para dun sa mga engine geek, 4-cylinder yan, inline 4 yan, mga padi. It produces 82 horsepower and 113 Newton meters of torque. 113, mataas yan, ha. Merong class leading, 110 daw eh. Class leading sa horsepower. But this one, torque. Ang dumi nung makina, hindi siguro alaga nung rental to. Sana wag ako masiraan. But anyway, this is mated to a AGS 5-speed, mga padi. AGS ang transmission nito. And just a short story, mga padi, bago natin drive-in to. Ito yung pangatlong Suzuki Desire na nahanap ko. Yung unang dalawa, siraan transmission. AGS din, mga padi. Ito naman, nung nahiram ko, sira din ang transmission. Kababalik lang. So, AGS transmission, siguro kung di mo maaalagaan, masisira ka agad ang transmission. Kasi merong ano yan eh, nabasa ko lang, kailangan mong ipa-service kada ganitong kilometers. Drive na natin to, mga padi. Alright, mga padi, driving the 2023 Suzuki Desire AGS. Yeah, AGS. Ingat tayo sa AGS. Kasi kung di mo gagamitin to ng tama, malamang masisira talaga. This has 56,000 kilometers on the clock. At sa tatlong nirentahan ko, mga padi, lahat yun, nasira daw yung transmission. Ito rin, nasira. Babalik lang from casa. But anyway, let's drive this thing. Simulan natin sa steering wheel, mga padi. Steering wheel is fast. Yeah. Pero malambot din yung suspension. Di naman sobrang lambot na parang Mirage. Malambot din, pero not that bangka lambot. Hindi siya ganun kalambot, mga padi. Oh, kita nyo? Kita nyo yung liko niyan? Yeah! Quick steering, ha? So, nung unang drive ko ng AGS, genuine yun, mga padi. Yung nararamdaman ko pag di mo inaangat yung paa mo, hindi ko talaga alam. Dahil hindi nga ako nagre-research. Laziest car reviewer nga. Hindi ko inaangat yung paa ko. Parang gumaganon. Siguro yun yung isang dahilan kung bakit nakakasira. Ngayon, alam ko ng drive-in. So, naka-manual mode tayo ngayon. Balik natin sa automatic mode lang. Papakiramdaman mo yung paglilipat siya eh. Aangat mo yung paa mo. Ganun ang AGS. Kailangan mo iangat ang paa mo. Kasi parang manual din siya. Antayin mong lumipat yung gear. Automatically, ganun. Magda-downshift. Wow! Hapakan mo lang din pala, didinan mo. Anyway, very comfortable here. I like the driving position and nararamdaman ko maganda yung ball steering nito, mga padi. Gusto ko yung driving position. Di ko nabanggit sa review ko kanina. Tingnan nyo to. Merong map light dito. May map light dyan. Meron din dito sa gitna. Na-squeeze naman ng Suzuki. Na-squeeze niya naman.
Pero yung iba, bakit ganun? Di magawa. And this cost 819,000 pesos mga padi. Kung ito nga yung GL na AGS. Di ko kasi alam kung anong variant nito mga padi. Paki-educate na lang ako kung anong variant nito. AGS, may Android Auto, Apple CarPlay. Yun lang naman. Wala namang cruise control. Basta AGS lang siya. But anyhow, brakes are bitey. Oh, pero ang pressure niya naman nasa taas. Almost half. Papunta sa half, may bite. Pero bitey siya. So ayun, no. So kailangan modulation mga padi. But driving position, I love it. Daming langgam, oh. Yan, oh, kung nakikita nyo. Kasi nga, dumi nito, binacuum ko pa to kanina mga padi. Manual mode tayo. And 113 Newton meters of torque. Yeah! May nag-anong class leading, pero kakwentuhan ko kayo ng driving experience nito mga padi. And ang ganda ng pickup niya, ang ganda ng low end torque niya. Yeah, sana lang mapatibay nila yung AGS, no? Hindi ako sure kung anong tamang pag-alaga dito kung gusto nyo ng ganito mga padi. Pero I'm liking this car, ah. Papakita ko sa inyo kung bakit. Alright, naka-manual mode tayo. Listen to the engine. Woohoo! Kilala ang Suzuki sa ganyan. Ganda tumunog ng makina. Tapos 113 Newton meters of torque mga padi. Class leading? Sinong class leading? May nagsabi nga, isang supercar maker, horsepower sells cars, but torque wins races. Sarap ng torque nito. Sa liit nito mga padi. Magaang pa to, ha. 855 kilogram curb weight. Pakinggan nyo. Yeah! 4-cylinder. May vibration lang sa preno na. Kasi nga, 56,000 kilometers na. Pag medyo mabilis ka, pag pinreno mo, nagbabibrate yung manibela, mga padi. But, syempre, kung ikaw car guy, kailangan mong paayos yan. Pa-shave mo yung disc brake para mawala yung warp niya. Yun syempre, katagalan, yung disc brake is hindi na pantay. Kaya yun yung nararamdaman mo sa pedal, saka sa manibela. Mga ganun yung pedal, tapos yung manibela, gumaganon-ganon. Anyhow, while on traffic, mga padi, side mirrors, okay lang, pero medyo maliit siya. Although, okay naman yung angle niya, medyo iganon mo lang ng konti, ilabas mo ng konti, pero maliit talaga siya. Although, maliit naman yung kotse, but this is a subcompact car. Blind spot, ito medyo maliit to eh. Ito maliit lang to, hindi kalakihan. Maliit lang. Hindi gaya ng ibang kotse, yung tataba ng ganito. Ito, maliit lang. So, siguro kung may blind spot man to sa pillar niya, very minimal. Cloth, okay naman. It's black with may halong ganyan. Black din na may gray na lining. Ang hindi ko maintindihan dito, bakit ito beige or cream. Pati yung mga pillar, cream. Hanggang likod, cream. Pero black naman dito. Tapos silver. Ganda siguro kung binlock na lang to. Siguro gusto ni Suzuki medyo umaliwalas ng konti. But kung ako tatanungin, I want it black. Steering wheel, napakaganda. Sakto lang yung taba, mga padi. Hindi siya sobrang girthy. Hindi siya girthy. Tama lang it feels sporty. Tri-spoke, tapos flat bottom para meron kang more space dito sa legs. Naka lowest position tong upuan ko. Feeling ko yakap na yakap ako na itong silya na to, mga padi. Sarap apak-apakan ito, mga padi. Ganda kasi ng tunog. Madadala ka sa tunog eh. Oh. Saka low end torque. Yeah! Might be 82 horsepower, but the torque, yun ang
masaya dito. And driving it, komportable naman. Mga uneven surface. Oh, it feels solid naman kahit 56,000 kilometers na siya. Steering wheel, ayan, no? Woohoo! Woohoo! Ito, malubak dito. Magpaikot-ikot tayo dito, mga buddy. Ito, ayan. Mga uneven surface dito. Okay naman. Komportable naman. Nararamdaman mo, gumaganon-ganon. Oh. Pero hindi siya yung lamog sa tigas. Tamang-tama lang. Pero malalaman natin pag inakit pa natin sa sungay, mga buddy. May testingan ako doon ng vibrato. Yes, it's very torquey talaga, mga buddy. Throttle response, okay din. Kilala nga Suzuki sa ganyan eh. Throttle response. Tapos yung engine sound. Yeah. At mo lang yung paa mo. Ano, nagbabibrate, mga buddy. But it's okay. It's a rental car. At itong gear shifter niya nga, itong manual mode niya, mga buddy. Upshift is pababa. Downshift is patulak. Ang reason niyan, syempre, mga buddy, pag paabanti ka, torque. Syempre, pasandal ka, pahila. Pag pumreno ka, syempre, dadaos-dos ka, patulak, downshift. Meron siyang sporty blood. Nasa jeans niya pa rin yung racing. But anyway, nandito tayo sa C5, which is isa sa mga not the smoothest road. Ganda ng low end torque nito, second gear. Woo! Parang gusto ko nito, mga buddy. Hindi naman smooth tong kalsada na to. Mga ganun-ganun lang. Pero hindi naman annoyingly stiff. Sarap dun, torque! Yeah, 113. Swak na swak dito, mga buddy. Ganda pa ng tunog. Alam mo yun? Emotional yung tunog niya, mga buddy. Napaka-emotional. Madadala ka eh. Ewan ko lang ha, at 56,000 kilometers, naririnig mo yung paglipat ng gears niya. Clack, clack. Parang may clack, clunky sound dito, naririnig mo. And by the way, rear suspension is torsion beam din, mga buddy. Sana abangan nyo yung video natin ito sa Sampaguita Burgring, where I test the handling. Tingnan natin kung ano mangyayari dahil torsion beam din nga ang likod nito. Torsion beam is just a beam connected yung left and right wheel hub, gulong. Kunyari, nalubak tong kanan, apektado yung kaliwa kasi nga beam lang. Hindi siya multi-link or hindi siya separate suspension. Tawagin yung mga wishbone, magkahiwalay. Diba? Pag nalubak to, ito lang. Hindi to apektado. Torsion beam siya, buong bakal. So, malalaman natin pag akit natin ng Sampaguita Burgring, mga buddy. Ganda ng tunog. Ang sarap ng low end torque niya. Magaang yung auto kasi. Kaya 113 is fine. Saya nitong kotse na to. Kung ako lang papipiliin, Mirage, Vios, Brio, or City, kahit may Honda Sensing pa, mahal pa nga yung may Honda Sensing. Yung City lang na halos kapresyo nito. I think kung kaya kong alagaan ng AGS nito, dito ako eh. Napaka-emotional eh. Mga Suzuki, gaganda tumunog. One more. Woohoo! Woohoo! No sport mode, no eco mode, paa mo lang. Ito, medyo medyo rough dito. Okay lang. Testingin pa natin sa sungay pag akit natin doon. Sana abangan nyo yung video na yun, mga buddy.
Driving at 70 kilometers per hour. Okay naman. But mag-NVH tayo on the next Desire video mga buddy. Tolo back. Okay lang. Absorb niya naman, medyo stiff pero okay lang. Hindi naman annoyingly stiff. Oops. Blind spot. Liit kasi nung side mirror mga buddy. Sarap. Let the car talk. I'm loving this. Gusto ko na to. Yun lang. Naririnig ko yung clack, 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 clack pag naglilipat ng gear. Anyway mga buddy, kung nakaabot ko sa part ng video na to, sana may natutunan kayo sa Suzuki Desire AGS 2023 model, and sana makatulong tong video na to sa pagde-decide nyo kung kukuha kayo ng Suzuki Desire AGS. At kung nakaabot nga kayo dito mga buddy, maraming salamat sa inyo. And pakihit na rin ang subscribe button mga buddy para lagi kayong ina-update ni YouTube kung may bagong video si Mav Auto. And please hit the like button na rin. Dutin yung like button dito mga buddy, sa baba. O, katabi lang yun ng subscribe button. Pindutin yung like button hanggat maaari, kung pwedeng 3 beses. Nang sa ganon, gumana yung tinatawag na YouTube algorithm. Ang YouTube algorithm mga buddy, yan yung pag nag-search ka sa YouTube, halimbawa, ganito, Suzuki Desire AGS review. May tag akong ganon, maaaring isubmit ni YouTube yung video ko sa nag-search na tao na yun. And at the same time, sa kahabaan ng video na to, may mga automatic generated ads. At sana hindi niya skip yun kasi doon ako kumikita. At yung kinikita ko na yun, dito lang din naman napupunta sa mga pang-rent-rent ng kotse mga buddy. Anyway, thank you for watching mga buddy. Sana abangan nyo yung ating NVH, handling test, braking test, power test, kung ano man test sa next Suzuki Desire video. Right? One more. Yeah!